Okay, magandang araw sa lahat. Maaari ba natin simulan ang ating panalangin? Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, magandang araw. Bago natin simulan ang ating mga talakayan, ay may mga alintutunin muna po sa ating klase. Una, alintutunin sa klase, makinig sa guro habang nagsasalita. Kung may tanong o sasagot sa tanong, dapat ipataas ang kanang kamay at nakangiti. Pangatlo, makiisa at makisali sa mga gawain na ibibigay ng guro. Pang-apat, magbigay ng respeto sa bawat isa. Okay? Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Magaling panghalip. Ano ang panghalip? Magaling. Ako ay lubos na sasayahan sapagkat naaalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. At bago natin simulan ang ating bagong talakayan, ay may mga larawan muna akong ipapakita sa inyo. Nagsasaad kung ano ang kanilang ginagawa. Unang larawan, ano ang kanilang ginagawa? Magaling, nagdadasal. Sa pangalawang larawan naman ay magaling, nagluluto. Napansin niyo ba na kung bakit magkapareha ang unahang bahagi ng dalawang salitang ugat? Isa yan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ang ating tatalakayin ay ang iba't ibang uri ng panlapi. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay may mga layunin na kung dapat makamit. Una, nakakakilala na sa iba't ibang uri ng panlapi. Pangalawa, nakakapaghambing na at mayroon ng kaalaman at makapagbibigay na ng mga kahulugan sa iba't ibang uri ng panlapi. Panghuli, makapagbibigay na ng mga halimbawa o di kaya ay makayari na ng pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng panlapi. May limang uri ang panlapi. Ito ay ang unlapi, gitlapi, ulapi, kabilaan at labuhat. Unang bahagi ng panlapi ay ang unlapi. Ito ay nilalagay sa unahang bahagi ng salitang ugat. May sariling paliwanag, ay bahagi ng salita na ikinakabit sa unahan ng salitang ugat para itong panimulang dagdag na ibinibigay ng bagong kahulugan sa salita. Parang inabot mo ang isang simpleng salita, tapos dinadagdagan mo sa simula para magkaroon ng ibang gamit o mas malalim na kahulugan. Halimbawa na lamang dyan ay ang nagsumikap at uminom. Okay? Pangalawang bahagi naman ay ang gitlapi na inilalagay sa gitnang ng salitang ugat. Ang gitlapi ay parang panlaping ipinapasok sa loob ng salita para mabago ang kahulugan nito. Hindi ito nakikita sa simula o wakas ng salita, kundi nasa gitna. Parang hinahati mo ang salitang ugat tapos isinisingit mo yung gitlapi sa gitna ng dalawang bahagi. Pang, pangatlo naman ay ang hulapi. Nasa hulihan naman ng salitang ugat. Ang hulapi ay parang dagdag na bahagi na inilalagay sa dulo ng salita. Kapag ikinakabit ito, nagbabago o lumalawak ang kahulugan ng orihinal na salita. Hindi ito tulad ng unlapi na nasa unahan o gitlapi na nasa gitna. Ito ay panghuli sa pagkakabit. Pangapat naman ay ang kabilaan, nasa unahan at hulihan ng salitang ugat. Ang kabilaan ay parang pagyayakap ng panlapi sa salitang ugat. May nasa unahan, nasa hulihan, hindi lang isang bahagi ang dinadagdagan, kundi parehong dulo ng salita. Ginagawa ito para mas malinaw o mas buo ang kahulugan ng salita. Halimbawa na lamang dyan ay ang magbahayan, pagsikapan. At ang panghuli naman ay ang laguhan. Kapag ang panlapi ay nasa unahan,
gitna at huling bahagi ng salitang ugat. Ang laguhan ay parang buong balot ng panlapi, may nasa unahan, may sinisingit sa gitna at ikinakabit sa dulo. Para itong all-in-one na pagbabago sa isang salitang ugat para mabigyan ito ng mas komplikado o mas tiyak na kahulugan. May katanungan pa ba? Kung wala na, ay hahatiin ko kayo sa apat na grupo. Okay? Ang gagawin nyo lamang ay bumuo ng kahit 5 halimbawa sa bawat uri ng panlapi. Isulat ito sa kalahating papel at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong gawain. Okay? Ang inyong 10 minuto ay natapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. May mga katanungan pa ba? Kung wala na, ako naman ang magtatanong sa inyo. Suriin ang salitang pinagkaisa. Aling mga panlapi ang ginagamit dito at paano nakatulong ang mga ito sa pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa salita. Sige, Maiko. Magaling! Pangalawang katanungan naman ay, alin sa mga uri ng panlapi ang may pinakamaraming gamit sa wikang Pilipino? Patunayan ang iyong sagot gamit ang mga halimbawa. Schubert, maaari mo bang sagutan? Magaling! Ako ay labis na nagsisiyahan sapagkat may natutunan kayo sa ating tinalakay sa araw na ito. Bago naman yan ay maaaring kumuha ng isa't kalahating papel at sagutan ang aking ibibigay na pag na okay, basahin muna ang panuto. Guhitan ang salita kung saan ang unlapi, gitlapi, ulapi, kabilaan, laguhan ng salitang ugat. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan. Okay, ang inyong 5 minuto ay natapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Bago natin tapusin ang ating talakayan, ay maibibigay muna ako sa inyong takdang aralin. Bumuo ng mga panibagong salita gamit iba't ibang uri ng panlapit. Isulat ito sa isa't kalahating papel. Ito ay papasa niyo bukas sa oras ng ating klase. May mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay dito lamang tatapos ang ating talakayan. Naway may naunawaan kayo sa ating tinalakay sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.